ang salita ni Yusek Len Castro, hindi naman daw sinusulong ni Pangulong Bongbong. Hindi naman daw Lahat naman ang sinabi nun, kabaliktaran. hindi naman daw sinusulong ni impeachment kalito eh. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Kuminsan po nagtataka ako kung yung sinasabi niya, sinasangguni muna siya sa kanyang ang boss, sa Pangulo, o sarili lamang niyang opinion yun na pinapalabas niyang opinion ng Presidente. Parang nakalimutan ng administrasyong kasalukuyan na napakahalaga ng communication as a tool for governance. Yes po. Pag masama ang iyong communication, miski anong ganda ng iyong programa, hindi yan mai-implement ng tama. Yes. Dahil of yung tinatawag na lack of proper communication. Kaya po ako yung nagtatakan. Well, 2028, 3 taon po ang lilipas. Ano ang ina-expect ninyo? Kung ang pag-uusapan mayroon na ba kayong nasa isipan ninyo na pwedeng, ito ang pwedeng maglaban sa pagiging presidente sa 2028? Kanito? Bago ko po sagutin yan, Kajen, ako po kasi po, ang pinag-aralan ko economics, hindi po politika. Opo. Ang nakalulungkot po dito sa mga pangyayari sa atin, wika ko nga, good economics equals good politics. But bad politics also equals bad economics. Tama kayo. Po? So tayo, na alam naman natin, napakasama ng andar ng ekonomiya natin ngayon. Napakahirap na hirap tayong maging stable man lang. Huwag mo natin sabihin pababain ang presyo, maging stable man lang ang presyo ng pangunahing bilihin. Ang trabaho napakahirap para lalo sa mga graduate lamang ng K-12. Ano po? Opo. Ang dapat kung natuloy po sana yung unit team, ang laki pong bagay nun para makaakit tayo ng mga investments galing sa labas. Dahil kailangan natin ng puhunan. Ngayon po naging lantaran na itong away politika ng Pangulo at Vice Presidente. Napakahirap po ninyong kumbinsihin ang mga foreign investors na sasabihin, ang gulo-gulo ng politika nyo, baka mamaya kung ano pa mangyari dyan sa inyo. So doon po ako takot. Doon po ako hinayang na sayang. Pagkakataon na because of the united, gaya nga ng sinabi ng Iglesia ni Cristo, yung kung tayo hindi nagbabangayan, hindi tayo nag-aaway, yung pagkakaisa, susulong tayo Di po ba? Nangyari ngayon, ito na, laging puro politika May pwede, bilang isang, kung ang pag-uusapan natin ay kagalingan ng ating bansa, ano pa kaya mga dapat gawin ng administrasyon sa halip na makipag-away sa pangalawang Pangulo? Kalito. Una-una po, nakasalang na yung impeachment sa Senado. Hindi naman po yung pwedeng i-atras na. So, for the next several months, ang drama, political drama, ay nandoon nakatuon sa Senado, doon po sa impeachment trial. Sabi yung balita, di ba ang balita kahapon, ang salita ni Yusek Len Castro, hindi naman daw sinusulong ni Pangulong Bongbong. Lahat naman ang sinabi nun, kabaliktaran. Hindi naman daw sinusulong ni impeachment kalito Kuminsan po nagtataka ako kung yung sinasabi niya, sinasangguni muna siya sa kanyang ang boss, sa Pangulo, o sarili lamang niyang opinion yun na pinapalabas niyang opinion ng Presidente. Maganda ho nabanggit niyo yan. Kasi matagal din namin ito sinasabi. At first day pa lang ni Claire Castro, sinabi na namin ito na hindi maganda na ang tagapagsalita ng Malacanang naging parang attack dog. Diba? Parang kasing bumaba yung level Total, marami na kayong na-advise na presidente sa paglagay po ninyo. Parang nakalimutan ng administrasyong kasalukuyan na napakahalaga ng communication as a tool for governance. Yes po. Pag masama ang iyong communication, miski anong ganda ng iyong programa, hindi yan mai-implement ng tama. Yes. Dahil of yung tinatawag na lack of proper communication. Kaya po ako yung nagtatakan. Unang-una, kilala ko rin naman po yung iba dyan. Sa loob ng wala pang 3 taon, naka-4 na press secretary. Ayun nga. Yes po, tama. Tapos wala, ang alam ko po hindi naman designated na officially presidential spokesperson si Yusek Claire Castro. Press officer. Parang pinresinta niya sarili dahil araw-araw nasa press conference, no? Parang de facto, pero hindi de jure, hindi legally appointed as Yun po malaking pagkukulang. Hindi ko po maintindihan na miski po sa mga ibang political analysts, nagtataka bakit
yun na nga, ganon. Ang communications parang malaking diferensya. Pangalawa, walang political officer. Ano po, Opo. gaya nga nasabi mo, Jen, kanina. Ngayon lang ako nakalaman Walang presidential political advisor. Ano po, parang may kakulangan sa loob ng palasyo. Hindi ko po alam kung bakit. Vital yun, no? Lalo ngayong election eh. Well, Hindi kasi sabi ni Amy, Oo. hindi naman Marcos ang presidente ngayon. Hindi kailangan ng political office. Sa totoo lang, Ka Nelson, hirap na hirap kami dun sa kampanya ni Amy. Senator Amy dahil nga totoo yung doon sa Mindanao at sa Visayas at miski sa marami parte ng ating bansa, nagagalit sa kanya dahil Marcos ang apelyido niya. Opo. Hindi po maipaghiwalay yun si Amy ba magaling na senador o hindi. Wala po basta Marcos ka. Ano. On the other hand, pagka naman sinasabi niya yung sa damdamin niya, yung kanyang paninindigan, katulad no sa yung huwag sana tayo maging bala ng kanyon sa giyera ng Amerika at ng China, yung mga ganon. Ang sinasabi naman, bakit mo kinakalaban yung kapatid mo? Opo. Ang problema, hindi naman nakikinig sa kanya yung kapatid niya. Ano po magagawa niya? Kaya nagkaroon ng ganong napakalaking problema doon sa kanyang kampanya. Kaya no, at the end of the day, yun po, kaya yung last ad na aming inilabas, yun na nga po na hindi naman ito gobyerno ng Marcos, ito yung gobyerno ng Araneta Romualdez. Kaya Amy, solusyon. I am me. I am Marcos. Pala utak ng Lito Banay. Hindi po. Hindi po. Yan po group effort. Ako po. Hindi, sa Kayo anumang ba si John Vic? sa anumang kampanya, Totoo po yan. I do not claim credit. I always say na sapagkat totoo, it's always a team effort. Kailangan talaga tuwan-tuwa nga po ko yung mga ibang katulad ng creative yung nag-handle ng ads ni Senadora Amy, si Daryl Yap. Pag sinabi mong ganito ang mensahe natin gagawin, bukas meron ng ad. Nakukuha niya. Ang bilis at very creative yung bata. Ako po, bumata po ako dahil nakasama ko yung mga, pati po yung staff niya. Pag sinabi mo, itong dapat gawin niyo itong press release na ito, agad-agad. Talaga pong nakakatuwa. Kasi mga Gen Z, kaya nagiging bata ako pag sila kasama. Yun ang kagandahan pagka naghalo yung generation Maganda. Hindi po pwedeng... Alam mo, yun din ang kailangan ng Malacanang ngayon, Kailangan nyo ng isang Lito Banayo na... Hindi naman. Pero huwag na tayong malayo. Tingnan nyo si Vince Dizon, kabago-bago sa DOT Ayan, sa isa pa yan, transportation. Agad-agad, ang dami nyo nakikitang agad-agad, mabilis ang desisyon, di po ba? Hindi, tsaka alam mo, strategist din yan si Vince noon pa. Communicator din. Communicator Magaling na din po yan. communicator si Vince. Kalito, gusto sana namin buong program kayong kasama Pero meron pa tayo ibang mga panauhin mamaya, At meron dyan, ito sa mga nanonood, nakikinig. Opo. Di ba kanina, may tumawag na kay Leila de Lima, di ba? Ang sagot niya, yes, tuwan-tuwa, di ba? Ngayon naman ang sagot niya, what? Alam mo kung bakit? Mamaya. Pero bago po ako sige po. magtapos dito, salamat po sa inyong paanyaya. Ang isa pong dapat natuunan nating pansin ay yung ating mga political parties, walang kakwenta-kwenta. Puro po tinatawag na flags of convenience. Yes. Ginagamit para sa personal na ambisyon ng mga politiko. Imbis na sana may pinanindigan yung partido at mas maganda nga bumalik na lang tayo sa two-party system katulad ng araw. Diba? Para malinaw ang at hindi yung palipat-lipat ng partido kung sino presidente, lipatan dito, lipatan doon. Meron nga ito, panukalang batas yan, hindi anti-political butterfly. Parang hindi may pasa-pasa. Paano sila mag-didesisyon pati yung anti-dynasty law, paano mo ipapasa yun?